Sabi nga po kanila, thank you for your goodness. Thank you for your kindness. So, ngayon po yung kayo po ay maghandog ng ating mga tithes and offerings. Sabi nga, it is our obligation daw to give our tithes and offering. Bilang isang Kristiyano, we are now motivated daw by the love and give ng ating ng ating ikapo sa ating Panginoon. Kaya sabi nga sa basahin natin 2 Corinthians 9 7 to 8. Basahin natin 2 Corinthians 9 7 to 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Panginoon ang nagbibigay ng masaya. Kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat at lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana at sa bawat mabuting gawa. So, sabi nga, he loves the cheerful giver. Kaya nga, when we give daw, pinapaalalahanan tayo na, kaya nga, pinapaalalahanan tayo ulit, sabi doon sa Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. Proverbs 3:9. Parangalan mo ang Panginoon mula sa inyong kayamanan at ng mga unang bunga ng bawat mong ani. So, meaning, bago daw tayo mag-isip na bumili ng para sa sarili natin, let's say, bago natin isipin bumili ng Pro Max 15 with 256 GB o kaya ano yung isa yung Samsung Series Plus na mataas din ang ang giga. Unahin daw muna nating isobre yung ating mga handog para sa ating Panginoon. So as my testimony experience dati kasi natatakot ako nahihirapan na magbigay, pero pinaalala sa akin ng 2 Corinthians 8:8-9. Sabi dito, sinasabi ko ito hindi 2 Corinthians 8:9, sinasabi ko ito hindi bilang isang utos, ngunit aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig kapag inihambing sa kasipagan ng iba, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya ay mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang kadukhaan ay maging mayaman kayo. So, malinaw na sinasabi dito na hindi kailangan na i-force ka na o kaya mangutang ka para lang makapagbigay, kundi kung ano yung maluwag sa iyong kalooban at hindi napipilitan lamang. Minsan kasi nagigipit tayo o kasi sa yung hindi natin na-manage ng tama yung ating kinikita, kaya better na i-separate muna natin yung para sa Lord. At kung nahirapan pa rin tayo na magbigay, na magtiwala o magbigay, sabi dito sa Romans 12:8, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So, yun lang po, at sa Diyos ang papuri. So, let us pray po. Amang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan din at dakila sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa amin sa araw-araw, Panginoon.
Thank you for your goodness, Ama. Thank you for your kindness. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming mga employer na siyang dalaw ang aming mga pagpapala kung bakit, Ama, kami ngayon ay may magandang buhay, Ama, na maging sa pamilya namin, Ama, na nagiging daluyan kami ng pagpapala sa aming pamilya, Panginoon. Patuloy, O God, na yung mga malilikong, Panginoon, na pera sa gawing ito, na aming mga ikaw po, Panginoon, ay magamit po lamang, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, na sa ikalalago ng iglesyang ito, Ama. Maraming salamat, Aba, maging Panginoon, sa mga maghahandog ng ikapo sa gabing ito. Patuloy, Ama, na pagpalain mo po, O God, ang mga kamay ng mga kapatid na maghahandog, Ama, ng kaloob, ng handog kaloob sa gabing ito, Ama. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Thank you for your goodness, Ama. Salamat, Panginoon, ang patuloy, O God, na pinupuri ka namin, Ama, at ibinabalik sa iyo ang aming papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen.